Simulan na natin ang balitaan. Anito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways ang St. Timothy Construction, ang kumpanyang kinwestiyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nabigong flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Sa pag-iinspeksyon ni PBBM noong August 15, natuklasan ang hindi natapos na proyekto na nagkakahalaga ng 96.4 million pesos. Muli namang binalaan ng Malacanang na hindi ligtas sa investigasyon ang mga mambabatas sa posibleng kasabwat ng mga contractor. Tinanong po natin si Secretary Bonoan, hindi pa po nagre-reach out ang St. Timothy. Katulad na sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso. Kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Hataw Balita ngayon! Mahigit 2,000 reklamo na ang natanggap sa sumbong sa Pangulo.ph mula nang ilunsad dito 1 linggo na ang nakakaraan. Karamihan sa mga pumasok na report ay hinggil sa flood control projects. Ayon kay Marcos, tuloy-tuloy ang investigasyon hanggang makilala at mapanagot ang mga kontratista at sinumang sangkot sa anomalya. Ongoing naman yung ating mga investigation, pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin, and we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Hataw Balita ngayon! Nagbanta naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsasampa ng kasong economic sabotage sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa mga flood control projects. Hindi lang sobrang nadismaya, kundi nagalit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang inspeksyonin ang reinforced concrete river wall project sa Purok 4 sa Barangay PL, Baliwag, Bulacan kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., na iulat na completed o natapos na ang proyekto. Ngunit sa katotohanan ay hindi man lang ito nasimulan. Base sa official receipts na ibinahagi ng Presidential Communications Office, nagbayad ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ng higit sa 55 million pesos sa contractor para sa isang flood control project. I'm getting very angry. This is what's happening here. Hindi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita. Hataw Balita ngayon! Itinanggi ni House Deputy Majority Leader at Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na siya ang proponent ng flood control project sa kanilang probinsya. Ito'y matapos siyang idawit ni Senator Panfilo Lacson sa privilege speech hinggil sa umano'y palyadong proyekto sa Bako at Nauhan Oriental Mindoro na pinondohan umano sa pamamagitan ng congressional insertions. Giit ni Panaligan, ang pagtukoy at pagpapatupad ng mga proyekto ay nasa DPWH at wala siyang koneksyon sa mga kontratista. Hindi ako nagparista niyan. Wala tayong papel sa paglilista ng mga proyektong yan. Sabi ko nga, ang tunay na sistema dyan ay dumarating sa Kongreso ang NEP, nakalista na ang mga flood control projects na yan, kung saang lugar at kung anong amount. At ang implementor niyan ay walang iba kundi ang regional office ng DPWH. Never ako nagpalagay ng mukha ko at saka pangalan ko sa mga proyekto ng gobyerno. Nauunawaan naman ni Congressman Panaligan ang layunin ni Senator Lacson, bagaman naniniwala itong unfair na madawit ang kanyang pangalan sa aligasyon ng katiwalian. Hataw Balita ngayon!
Tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Ay kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala pang impormasyon kung nakapag-usap na sina Pangulong Marcos at Santiago. Tiniyak na Malacanang na magkakaroon ng kapalit si Santiago na may kredibilidad rin at maaasahan. Hindi po na ipaalam sa atin sa ngayon kung sila'y nagkausap, pero ang irrevocable resignation ni NBI Director ay for acceptance. Hataw Balita ngayon. Mahigit 60% ng online gambling operators ang illegal na nag-ooperate sa bansa, subalit nakabase sa labas ng Pilipinas. Itong inihayag ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tenco sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2026 proposed national budget kahapon. Umaapila ang PAGCOR sa Kongreso na pasa ng panukalang batas para sugpuin ang illegal online gambling sites. Gate ni PAGCOR Chairman, wala silang kapangyarihan na magpasara sa illegal online gambling sites. Kaya ang ginagawa nito, nakikipag-ugnayan sila sa mga kinukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation. Online gambling has become an epidemic in this country. So many surveys and research have shown that majority of our people in the Philippines are already into online gambling. Sa PAGCOR sa pangkasalukuyan, ang posisyon namin ay stricter regulation ang paniwala namin sapagkat sa akin pong paniwala at sa paniwala po ng pamunuan ng PAGCOR sa pangkasalukuyan, maski po sa pagkaroon ng total ban, tuloy din po ang illegal gambling at ang masakit po ron ay lalong malululo ng Pilipino dahil walang proteksyon ang mga manunugal kung sakaling total ban na po yan at higit pa ron ay wala pong papasok na revenue talaga sa ating pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Dapat mauna magpa-drug test si Senator Robin Padilla. Ito ang tugon ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, Chairperson ng House Committee on Public Order and Safety, nang tanungin sa Senate Bill 1200 o ang Drug-Free Government Act ng Senador. Isinusulong ng panukalang sumailalim si hair follicle drug tests at confirmatory urine drug tests. Ang lahat ng halal na government officials at government-owned and controlled corporations. Giit din ni Congressman Valeriano, paglilihis umano ang isyu kasunod na mga ulat na may staff member ang senador na pinaghihinilaang gumagamit umano ng marijuana sa loob ng Senado. Mauna na rin siya muna siguro magpag-drug test, di ba? Bakit ka naman magtuturo na kasi siyempre ang suspect natin doon, stop niya talaga yung, kung totoo man yun, stop niya yung nagda-drugs at that time, nag-humihitit ng marijuana. So it follows, as head ng office, siya yun, mag-drug test din siya. Pero wag, parang magtuturo ka kagad ng iba. Parang di tama. Hataw Balita ngayon. Walang natatanggap na impormasyon ng Department of Justice kaugnay sa sinasabing request for extradition kay Apollo Quiboloy. Itong nilinaw ng DOJ kasunod ng mga lumabas na ulat na hinihingi ng Estados Unidos na isuko sa kanila ang leader ng Kingdom on Jesus Christ Group. Si Quiboloy ay kinasuhan ng US Federal Grand Jury noong 2021 at napunta sa Most Wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Bunsod ito ng mga akusasyong conspiracy, fraud, coercion, cash smuggling at child sex trafficking. Hataw Balita ngayon. Gipit sa panahon ang Commission on Elections sa kanilang preparasyon para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARN elections. Mahigit isang buwan na lamang magkakaroon na ng halalan sa Bangsamoro government. Kaya mahirapan na sila kung
hihintayin pa nilang ma-distribute ang 7 seats at magbukas muli ng Certificate of Candidacy o COC filing. Martes ng gabi na ipasa na ng Bangsamoro Parliament ang panukalang batas para maipamahagi ang 7 parliamentary seats na mula naman sa Sulu. Ayon sa Legislative Technical Affairs ng Bangsamoro Government, inamyendahan ng Parliament Bill No. 351 ng Bangsamoro Autonomy Act No. 58 para sa distribution ng parliamentary district seats matapos ang desisyon ng Supreme Court na hindi na bahagi ng BARN ang Sulu. Magkakaroon din ng revised district boundaries ang mga lugar sa Bangsamoro na mayroong 4.5 million na populasyon batay sa 2024 census. Namin nababasa dahil hindi pa naman po yan ganap na batas. Kakailanganin pa yung i-endorse sa Chief Minister upang mapirmahan. Maaaring ipapublish pa yan. And therefore, kinakailangan pa namin dito masisiguro at makokontrol ang posibleng pagkalat pa ng virus sa kabila umano na na-isolate o malayo ang lugar sa iba pang may mga alagang baboy. Naglabas na rin ang kautusan ng lokal na pamahalaan ng Sanchez Mira na nagbabawal sa pagpasok ng mga trader at technician, maging ang paglabas ng buhay na baboy, karne ng baboy, maging ang produktong baboy tulad ng longganisa, tosino, hamon at iba pang processed meat mula sa baboy sa kanilang bayan. Habang naglabas na rin ng kautusan si Pamplona Mayor Digna Antonio ng kaparehas na kautusan mula sa Sanchez Mira. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Isang patay na dugong o sikaw na tumitimbang nag-aabot sa 100 kilos ang natagpuan ng mga residente sa dalampasigan ng barangay Karamay, Roxas, Palawan kahapon. Ayon kay Bantay Roxas Head Ed Agarap na siya ring may-ari ng video, posibleng nahuli ito sa lambat o sa pamamagitan ng troll. Kapansin-pansin umano ang maraming sugat sa katawan ng namatay na dugong kasama na ang hiwa sa buntot. Magsasagawa naman ng investigasyon ang mga otoridad kaugnay sa insidente kung may dapat bang papanagutin sa insidente. Ang dugong ay isang critically endangered mammal na itinuturing dahil sa mababa na nitong populasyon sa wild. Hataw Balita ngayon. Inaasahan na ang pag-arangkada ng 10 modern city buses sa Davao City upang matugunan ang problema sa trapiko sa lungsod. Bukod dito, inaasahan ding makapaghahatid dito ng mas komportabling biyahe sa mga pasahero. Si Gladys Tuabi, humahataw. Malaking abala para sa mga commuters sa Davao City ang problema sa trapiko. Upang matugunan ang suliraning ito, isang modernong solusyon ang inihahanda ng Davao City LGU. Sa buwan ng Setyembre, asahan ang pagdating ng 10 modern city buses na tinitingnang solusyon sa traffic congestion sa lungsod. Bibiyahe ito sa 3 distrito ng lungsod bago magtapos ang 2025. Actually, malaking tulong din yan, no, when it comes to our passengers. Especially, it's because, as what I've said, that there's a modernization also for the public utility chains here in Davao City. And we know na medyo may kakulangan na ngayon ang mga vehicles natin, public utility vehicles natin. In fact, nakikita natin yan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng Transport Modernization Project ng lungsod. Malaking tulong po yun yung 10 buses natin kasi malaki yung capacity niya. So, in relation also, it will decongest the traffic, which is one of our problem na talaga dito sa Davao City, no? Marami na talaga yung mga private vehicles natin. So, that is one of the solution also of the city government of Davao. Ang nasabing modern buses ay may seating at standing capacity para sa halos 100 pasahero. Inaasahang magbibigay ito ng komportabling biyahe, lalo na sa mga matatanda at may kapansanan, dahil maluwag ang loob kumpara sa mga pangkaraniwang bus. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon.
Tinugunan sa the Social Welfare and Development Department o CSWD Disaster Section ang pangangailangan ng mga biktima ng baha at sunog sa Cagayan de Oro City. August 16, sinalanta ng pagbaha ang mga residente ng Zone 7, Tambo at Zone 9, Gookingville sa Barangay Bulua. Habang nasunugan naman ang ilang pamilya sa Gawad Kalinga Shell, Kanituan noong August 17. Bilang tugon, namahagi ang CSWD ng food packs, hygiene kits, kaldero, kulambo, banig at iba pang gamit sa kusina. Nagbigay din ng dagdag na tulong ang ilang barangay officials ng Carmen tulad ng bigas, kaldero at kitchen utensils. Ayon sa CSWD, layunin ng pamamahagi ng ayuda na makapagbigay ng kahit konting ginhawa at suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Hataw Balita ngayon. Libo-libong fingerlings ng iba't ibang uri ng isda ang pinakawalaan sa Ubay, Bohol bilang bahagi ng pagpapalakas ng food security at pagpapalakas sa lokal na produksyon ng isda sa probinsya. Si Kier Sayman, humahataw. Mahigit sa 5,000 na mga fingerlings ang pinakawalan sa 5,500 square meter na palaisdaan ng Bohol Organic Agriculture Technology Center o BOATEC sa bayan ng Ubay, Bohol. Layon nito na palakasin pa ang food security ng lalawigan. Ang nasabing mga fingerlings ay ang common carp, African catfish, red tilapia at regular tilapia. Inaasahang makapag-produce ito ng 4,400 na kilo ng isda sa loob ng 4 na buwan at maaring ibenta sa abot kayang halaga. Plano ng lokal na pamahalaan ng Bohol na magtatatag ng mga hatchery network sa buong probinsya upang mapalakas ang local production at mabawasan ang pag-import at tulungang ma-stabilize ang presyo. Ang mga inisyatibong ito ay bahagi ng Climate Smart at Agri-Fishery Clusters ng Kapitolyo na naglalayong tiyakin ang food supply at manghikayat ng sustainable investment sa Bohol. Kier Sayman, humahataw sa balita ngayon! Isang makabagong teknolohiya naman mula sa Korea ang pinapatupad ngayon upang mapabuti ang produksyon ng kamatis sa Baguio City. Bukod sa mas mataas na ani, tinuturuan din ang mga lokal na magsasaka ng mga makabagong pamamaraan sa pamamahala ng greenhouse. Si Grace Doctolero, humahataw. Sa Cordillera, tradisyonal na pamamaraan pa rin ang karaniwang pagtatanim ng gulay ng mga magsasaka. Pero para sa mga nais matuto ng bagong teknolohiya, pwedeng mag-aral sa Smart Greenhouse sa Baguio City. Ang Smart Greenhouse Project na ipinagmamalaki ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ay matatagpuan sa Gisad Valley, Baguio City. Ito umano ang kauna-unang automated greenhouse sa Pilipinas. Naipatayo ito noong 2018 sa tulong ng Korea International Cooperation Agency at Korea Agency of Education, Promotion, and Information Services. Hindi gaya ng traditional farming, ang Smart Greenhouse ay computer-controlled. Mayroon itong sensor para matukoy ang dami ng carbon dioxide, temperatura sa loob ng greenhouse at direksyon ng hangin. Dito sa Smart Greenhouse, mayroong thermal curtains at shade curtains na magagamit kapag sobrang init at sobrang lamig ang klima para maprotektahan ang mga pananim. Hindi lang yan, mayroon din itong fertigation system na kokontrol sa fertilizer at tubig na ididilig sa mga pananim. Ang drip irrigation ay mas matipid sa tubig dahil ang exact amount lang ng tubig na kailangan ng pananim. Ang monitoring naman namin sa pest, daily. Iniisa-isa namin silang tinitignan yung mga tanim namin, iniisa-isa namin chinecheck kung may infected na ba siya ng virus. Kasi kung may isang infected ng virus, tinatanggal agad namin. And kung may infested siya ng insects like mga white lice, aphids, thrips. Layunin ng pasilidad na mapabuti ang produksyon ng dekalidad na magagamit na bagong teknolohiya. Noong 2024, 10 tonelada ng iba't ibang gulay ang inani ng BPI sa kabuuan ng Smart Greenhouse. Nagtatanim sila rito ng kamatis, sili, iba't ibang variety ng strawberries at iba pa. Hydroponics ang laking tulong sa akin kasi
it helped me a lot. Kasi parang dati, when I work, nung nag-work ako, ang inalagaan namin mga pasyente po. And then, nung pumunta na ako at nag-training dito, nakita ko nga, dapat yung mga tanim, parang baby rin, na meron silang kinakain, na naiiba, tapos iba rin ang pagkain nila pag matured na sila. Nakatulong sa akin emotionally, kasi walang nagtuturo kung paano magtanim. Ang senior citizen na si Carol pagkatapos niyang mag-retire bilang nutrition dietitian specialist, nag-aral naman ng farming upang matuto sa pagsasaka gamit ang makabagong teknolohiya, lalo na at meron siyang sariling garden. In-encourage natin sila, like yung mga farmers natin dito, like yung mga dating farmers natin, nag-train sila dito, yung iba nasa other countries na. Ganito din yung practice na ginagawa nila. Then, pwede rin nilang innovate or i-expand tong technology na to through their based on sa experience na. Nagsisilbing modelo para sa mga modernized farming system. Naging training center din ito para sa mga local farmer at sa mga naghahangad mga ibang bansa gaya sa Korea. Ang mga magsasakang nais masanay sa greenhouse ay kailangang makipag-ugnayan sa BPI. Bukas naman ito para pasyalan ng publiko. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, August 21, 2025. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang araw Pilipinas, narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektadong muli ng southwest monsoon o habagat ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas at ang buong Mindanao. So magdudulot itong habagat o southwest monsoon ng mga pagulan po sa kanlurang bahagi ng bansa. Samantala, update muna sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita ang sentro po nito sa layong 705 kilometers silangan huyan ng Infanta, Quezon. At sa kasalukuyan, yung trough nito or extension ay nagdudulot ng mga pagulan at nakakaapekto na sa silangang bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Sa latest na analysis po natin ay may medium chance pa rin itong mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin, ang chance nitong mabuo ay after 24 hours pa o beyond the 24-hour period. At sa kasalukuyan, sa ating analysis din, generally ay pa west-northwestward pa rin ang kanyang pagtahak at posible po na mag-traverse ito o tumawid dito sa northern o kaya naman sa central Luzon sa mga susunod na araw. Kaya't patuloy po tayong magantabay sa updates ng Pag-asa at kung sakaling magbuo ito bilang isang bagyo sa loob ng ating area of responsibility ay papangalanan ho natin itong si Bagyong Isang. Sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, magiging maulan ang panahon dito po sa Cagayan Province, Isabela, Aurora, maging dito sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, at sa Oriental, Mindoro, Marinduque at Romblon, epekto po ng trough ng low pressure area. Samantala sa Occidental Mindoro at Palawan, asahan din natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pagulan dahil sa habagat o southwest monsoon. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila from 24 to 30 degrees Celsius, 17 to 25 degrees Celsius sa Baguio City, 25 to 32 naman sa Lawag, 24 to 31 degrees Celsius sa Tuguegarao City, habang 25 to 31 degrees Celsius din ho sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay 23 to 29 degrees Celsius naman ang inaasahan natin magiging agwat ng temperatura. Again, magiging maulap ang papawirin at mataas po yung chance ng mga pagulan sa maghapong ito dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, maging sa Aurora, Cagayan Province at Isabela, dulot ng trough o extension po nitong low pressure area na nasa loob ng ating PAR. Samantala yung southwest monsoon, patuloy ding magdudulot ng mga pag-ulan dito sa Palawan Province, Occidental Mindoro, sa natitirang bahagi pa ng Visayas, partikular ho dito sa Western Visayas, Negros Island Region, at maging dito po sa Southern Leyte at Central Visayas. So yung southwest monsoon magdudulot din ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, maging dito po sa Zamboanga Peninsula at sa lalawigan ng Tawi-Tawi at Basilan. So magiging maulan po dyan dahil naman sa habagat.
Ang Northern Eastern Samar, maging ang Samar Province at Biliran Province ay mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito dahil din sa trough ng low pressure area. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, generally ay mga localized thunderstorms ang pwedeng maranasan ng ating mga kababayan. So dito po sa natitirang bahagi din ng Luzon, partikular dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, at natitirang bahagi ng Central Luzon, makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin at tsansa po ng mga pagkidlat, pagkulog o thunderstorms. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 31 naman sa Cebu at 25 to 31 degrees Celsius din ho sa Iloilo City. Gayon din sa Puerto Princesa City, 24 to 31 degrees Celsius naman sa Kalayaan Islands, 25 to 32 sa Zamboanga City at sa Cagayan de Oro ay from 24 to 30 degrees Celsius. Sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ho ng ating temperatura. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori Dean de la Cruz Galicia. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Naunahan na ng DOJ Beacon sa team standings ng elimination round ng UNTV Cup. Executive face-off ang SSS Pension Boosters matapos silang talunin sa kanilang laban. Samantala, nananatiling nasa top 2 at undefeated ang AFP Cavaliers matapos tambakan ng 52 points ang BIR Nation Builders. Habang nakalusot naman ang BJMP Greyhounds sa dikit na laban kontra PNP Responders. Si JP Nunez humahataw. Unti-unti nang nakikita kung sino ang mangunguna sa standings ng elimination rounds ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa pagpapatuloy ng bakbakan sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servants nitong Miyerkules, August 20 sa Paco Arena sa Maynila, parehong umatake ang SSS Pension Boosters at DOJ Beacons para makapwesto sa top 4 at manatiling buhay ang tsansa para sa quarterfinals. Sa first quarter ng game, maganda ang ipinakitang opensa ng SSS Pension Boosters kung saan nagtapos sila na may 8 puntos na kalamangan, 24 to 16. Sa kalagitnaan ng second quarter, nakalamang ang DOJ Beacons dahil sa 3-point shot ni DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano. Lumamang sila ng 1 puntos sa score na 27 to 26. Nabawi ng DOJ Beacons ang kanilang momentum kung saan sila naman ang nag-iwan ng 5 kalamangan sa pagtatapos ng first half, 43 to 38. Sa third quarter, nakahabol ang SSS Pension Boosters at naitabla ang score sa 55 all. 1 minute and 4 seconds remaining, subalit natapos ang quarter na lamang pa rin ng 2 puntos ang DOJ Beacons. 3 minutes and 39 seconds remaining sa fourth quarter. Isa ang hinahabol ng SSS Pension Boosters. Pero matapos nito, tila kinapos na ng hangin ang SSS Pension Boosters habang mas bumilis naman ang pacing ng DOJ Beacons. Sa huling buzzer, lamang ng 8 puntos ang DOJ Beacons sa final score na 79 to 71. Best player of the game si Prosecutor Borgie Kalugay na nag-ambag ng 5 points, 7 rebounds, 9 assists at 5 steals. Actually, nag-expect ako na ng matinding training, although yung mga kasama namin kasi masyadong busy, so hindi kami nakapag-practice, so we have to do extra practice on our own, and then konting shooting na lang, and that's it. Sa second game, mula
Mula sa opening basket ni Colonel Edwin Parcia hanggang sa huling layup ni Lieutenant Colonel Joseph L. Lucida sa fourth quarter, hindi pinatikim ng AFP Cavaliers ng kalamangan ang BIR Nation Builders na naghahabol ng panalo para umangat mula sa ika-6 na pwesto. Hindi umubra ang puwersa ng BIR Nation Builders sa laki at bilis ng AFP Cavaliers. Sa kanilang mabilis na ball rotation at control sa ilalim ng basket, tuluyang hindi nakasabay ang BIR Nation Builders. Itinumba ng AFP Cavaliers ang BIR Nation Builders sa final score na 97-45. Nananatili silang undefeated sa Group A ng Liga. Hinirang na best player of the game si Lieutenant Colonel Carbajal na kumamada ng double-double, 25 points at 22 rebounds, plus 9 assists, 2 steals at 2 blocks. From the grassroots, mula pa nung mga kadete kami, alam na namin yung nilalaro namin. Tapos may mga add-on pa kami from other source of commissionship. So talagang yung familiarity talaga napakalaking aspect nun. Since mga 20 plus pa lang kami nun. Hanggang ngayon naglalaro na kami sa either kalaban o kakampi. Kaya maganda yung yung teamwork na develop namin through the years. Dekada na kumbaga. Sa third game, naging dikit ang tagisan ng BJMP Greyhounds at PNP Responders. Mula first quarter hanggang kalagitnaan ng third quarter, naghahabol ng puntos ang PNP Responders. Muli lang silang nakalamang sa huling 5 minuto ng third quarter. Dito na nakakuha ng kumpiyansa ang PNP Responders para lamangan ang BJMP Greyhounds, kung saan tila mapapasakan nila na ang panalo. 1 minute and 49 seconds remaining sa fourth quarter, tabla sa 65 ang score ng dalawang kupunan. Sinikap ng mga manlalaro ng PNP na makakuha ng kalamangan pero kinapos ang kanilang bala. Last ball possession ng PNP Responders sa kanilang court with 20.5 seconds remaining. Hindi pumasok ang contested 3-point attempt ni Police Colonel Ireneo Dalugdog. Nakuha ng BJMP Greyhounds ang bola hanggang sa maubos ang oras. Bigong makuha ng PNP Responders ang comeback win nang magtapos ang score sa 71-69 in favor sa BJMP Greyhounds. Best player of the game si Jail Superintendent Ricky Pegalan na nagtala ng 30 points at 6 rebounds. In terms of medyo undersized po talaga kami. So what we did is nag-capitalize po kami sa aming strength which is yung running game po. And actually we are really determined and our desire to win this game para at least tumaas yung probability namin to proceed to the next round po. Matapos ang mga laban nitong Miyerkules, pasok na sa top 4 ng Group A ang Judiciary Mages, AFP Cavaliers, DOJ Beacons at Executive Branch Commanders, habang wala na sa liga ang BIR Nation Builders at PhilHealth Health Insurers. Samantala sa Group B naman, pasok sa top 4 ang GSIS Furies, Ombudsman Graph Busters, BJMP Greyhounds at PNP Responders, habang wala pang eliminated sa kanilang bracket. Abangan ang susunod na game schedule sa August 24 sa Novadesi Convention Center sa Quezon City. Unang magtutuos ang BIR Nation Builders at DOJ Beacons. Sa second game, ang PNP Responders kontra sa Agriculture Kadiwa Warriors. At sa huling game, ang bakbakan sa hardcourt ng dalawang undefeated sa liga na Judiciary Mages at AFP Cavaliers. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon.
Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 4 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Ayan. Okay, mga kasambahay. Yung mga taga-UNTV Cup, Adet, ayan, magandang umaga. Brad Dick and Beth Gamboa. Ayan. Adet, bawal nang wag na daw bumati. Ayan, kumakaway na si Josa at saka si Alex. Kasama si Bernie at saka si Faraon. Adet, thank you very much mga kasambahay. Kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 12. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Webes, ika-21 sa buwan ng Agosto 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.